Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, maliwanag na ang nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Hindi pa may ipinakita na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya at ipinahayag na kay Abraham noon pa ang mabuting balita. Sa pamamagitan mo ipagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Nanalig sa Diyos si Abraham at siya'y pinagpala, kaya't pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Maliwanag kung gayon na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ngunit ang kautusan ay hindi nasasalalay sa pananalig sa Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hentil. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaatin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino ba ang pinapadala ng Diyos? Ito ang tanong na ibig ni Pablo na maintindihan ng mga taga-Galacia. Si Abraham ay pinadala ng Diyos dahil sa kanyang pananalig sa Diyos. Kilala si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Iniwan niya ang kanyang bayan dahil nananampalataya siya sa pangako ng Diyos ng isang lupain. Kahit na wala siyang mga anak at matanda na, nananalig siya sa pangako ng Diyos na siya ay magiging ama ng isang malaking lahi. At noong nagkaroon siya ng isang anak lamang, handa niyang itaya ito sa Diyos kung ito'y hihingin sa Kanya. Sa pamamagitan ni Abraham, pagpapalain ang lahat ng bansa. Ang lahat ng sumasampalataya sa Diyos ay nabibilang sa lahi ni Abraham. Kaya ang mga Hudyo ngayon, ang mga Muslim, ang mga Kristiyano ay kumikilala na sila ay galing kay Abraham. Galing sila sa pananalig ni Abraham. Nakalagay din sa kasulatan na susumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Napakarami ang nasasaad sa aklat ng kautusan na ito at hindi ito matutupad ni naman kahit ng mga Hudyo. Kaya ang batas sa halip na magdala ng pagpapala ay nagdadala ng sumpa sa mga tagasunod nito.
Kasi hindi naman nila masusunod ang lahat ng nakalagay doon. Ang sumpa na dala ng kautusan ay tinanggap na ni Jesus nung siya ay pinako sa krus. Kasi na nakalagay din sa kautusan. Ang sumpa na dala ng kautusan ay tinanggap na ni Jesus nung siya ay pinako sa krus. Kasi nakalagay din sa kautusan na sinumpa ang bawat nakabitin sa punong kahoy. Ang pagkabitin ni Jesus sa kahoy ng krus ay ang pagtanggap niya ng lahat ng sumpa para sa mga hindi nakakatupad ng kautusan. Kaya si Jesus ang tagapagligtas ng mga hintil, yung mga nananalig sa Diyos, at ng mga Hudyo, yung hindi nakakatupad ng batas. Dahil sa argument na ito, sinasabi ni Pablo na hindi na kailangang magpatuli pa ang mga hintil. Hindi sila kailangan magpailalim pa sa batas. Hindi naman sila pagpapalain ng Diyos. Kasi ang batas ay hindi nagdadala ng pagpapala, kundi ng sumpa. Manalig na lang sila sa Diyos, tulad ni Abraham. Maging katanggap-tanggap sila kung sila ay may pananampalataya. Pananampalataya sa ano? Pananampalataya kay Hesukristo na naligtas niya tayo sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Kung tayo ay nananalig kay Jesus, susundin natin siya at sisikapin natin na maging tulad niya. Diyan din tayo magiging kalugod-lugod sa Ama. Huwag nating sabihin na hindi natin ito kaya. Kasi binigay na sa atin ang Espiritu ni Jesus. Ito ay ang kapangyarihan upang matularan natin siya. Ipinagdarasal ko ang lahat ng nakatanggap ng pagpapala mula kay Abraham. Ang mga Kristiyano, ang mga Hudyo at ang mga Muslim. Tulungan po ninyo kaming lahat na magkaisa kasi galing kami kay Abraham. Totoo po, Panginoon, ang isang kaguluhan sa mundo ngayon ay ang pag-away-away ng mga magpipinsang ito. Pag-away-away ng mga Muslim, ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano. Pag-isahin po ninyo kaming lahat. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.